Hahanapin niya ang nawawala hanggang sa matagpuan. Magandang araw ng Biyernes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ang kamahal-mahalang puso ni Jesus at pagbati po sa lahat ng mga deboto ng mahal na puso. Makiisa rin po tayo ngayong pandaigdigang araw ng panalangin para sa pagpapakabanal ng mga pari. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo at mga guro ng batas ang talinhadang ito sa kanila. Kung may 100 tupa ang isa sa inyo at mawala ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan ang 99 sa ilang para hanapin ang nawawala hanggang matagpuan niya ito? At pag natagpuan ito'y masaya niya itong pinapasan sa balikat. At pagdating sa bahay ay tatawagin niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Matuwa kayong kasama ko, sapagkat natagpuan ko na ang nawawala kong tupa." Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon din ng higit na kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Kung babalik tayo sa paglikha ng Diyos sa daigdig at sa lahat ng kanyang mga nilalang dito sa lupa, walang kapantay ang pagpapahalagang ibinigay ng Diyos sa tao. Para sa Kanya, ang tao ang higit sa lahat. Tao ang taluktok o korona ng lahat niyang nilikha. Katunayan, pagkatapos na likhain ng Diyos ang tao, saka lamang siya huminto at nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagmasdan niya sina Eva at Adan at lubha siyang nalugod sa kanyang nakita. At kahit sinuway ng mga taong ito ang utos ng Diyos, hindi niya pinabayaan ng dalawang ito. Binigyan niya ng mga dahon para sa kanilang kasuotan, may sapat silang pagkain at inumin, at binigyan sila ng tungkuling magbigay ng pangalan sa lahat ng nilikha ng Diyos. Sila pa rin ang kanyang naging katiwala sa kabila ng kanilang pagkakamali. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak dito sa ating daigdig para ipaalala sa sanlibutan na mayroong Panginoon na nagmamahal sa tao. Tinawag niya ang tao na magbalik sa kanya pagkatapos na maligaw at magkasala. Ngunit sa halip na pakinggan ang panawagan ng kanyang anak, pinatay ng tao si Jesus at ipinako siya sa krus. Magkagayunman, minahal ni Jesus ang tao hanggang sa dulo ng kanyang buhay dito sa lupa. At sa kabila ng karimari-marim na ginawa ng tao laban sa kanya, pinatawad niya ang tao at patuloy niya tayong minamahal. Minamahal niya tayo kahit ikaw ang nag-iisang tao dito sa daigdig. Hindi siya manghihinayang na ialay ang kanyang buhay para sa iyo. Sa 100 tupa na mayroon ng mabuting pastol, nakahanda siyang iwan ang 99 para hanapin ang nagwawalang isang tupa. Sa arithmetic ng mundo, maaari ng kalimutan ng isa alang-alang sa 99. Ngunit hindi ganito ang arithmetic ng Diyos. Para sa Kanya, kapag nawala ang isa, nawala na rin ang lahat sa Kanya. Ganyang kaimportante ang bawat isa para sa Diyos. Tayo lamang tao kung minsan, mababa ang tingin sa ating sarili. Kasalanan ako, mapapatawad pa ba ako, o di kaya'y mahirap akong tao, mangmang, walang maipagmamalaki. Kapag tumitingin ng Diyos sa tao, hindi siya tumutulad sa atin na mapanuri o mapanghusga. Punong-puno siya ng pag-ibig para sa atin. Kahit na tayo nasa kadiliman o pagkakasala, hinihimok niya tayong lumabas sa pinagtataguan nating kuweba ng takot o galit sa sarili at sa kapwa upang matanggap natin ang bagong buhay na hangad ng Diyos para sa atin. Sa Kalbaryo, kahit ipinako ang kanyang mga palad at mga paa sa krus at sinabat si Jesus sa tagiliran, hindi pa rin napigilan ng anak ng Diyos na patuloy na maghayag ng kanyang pagpapatawad at pagmamahal para sa ating mga makasalanan. Bumulwak ang masaganang tubig at dugo mula sa kanyang tagiliran
na naging bukal ng grasya at pagpapala para sa ating lahat. Sa sakramento ng binyag at Eucharistia, tinatanggap natin ang bagong buhay na alok ni Jesus para sa atin. Gayun din sa iba pang mga sakramento, katulad ng sakramento ng kumpisal, patuloy ang daloy ng biyaya ng buhay na umagos mula sa ginawang sakripisyo ni Jesus sa krus. Panginoon, turuan mo po kaming magpahalaga sa 7 sakramento ng simbahan. Maging mapagpasalamat po sana kami tuwina sa mga biyayang patuloy mong pinapadaloy sa aming buhay. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kaloob mong panibagong araw para mahalin ka at ang aming kapwa. Lagi nawa akong maging matulungin at huwag kong baliwalain ang habag at pagmamahal na dumadaloy mula sa iyong sagradong puso. Mahal na puso ni Jesus, sinasamba kita. Mahal na puso ni Jesus, pinupuri kita. Mahal na puso ni Jesus, pinasasalamatan kita. Mahal na puso ni Jesus, minamahal kita. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.